Draymond Green at LeBron James, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Draymond Green ayaw na isama sa trade itong si Jonathan Kuminga sa deal na gagawin ng Warriors para kay LeBron James. Ito nga ang napag-usapan nila ni Charles Barkley habang nagbo-broadcast sila sa NBA All-Star Game. Dito nga ay ayaw din ni Charles Barkley na isama sa trade package itong si Jonathan Kuminga. Dahil kung ang ibibigay daw ng Warriors sa Lakers ay sila Jonathan Kuminga at ang expiring contract ni Klay Thompson, ay panigurado daw na bukas kaagad ay papayag dito ang Los Angeles Lakers. Pero sinabi nga ni Draymond Green na habang nag-uusap daw sila ni Joe Lacob, ang may-ari ng Golden State Warriors, ay napag-usapan nga daw nila kung sino ang dapat ibigay para kay LeBron James bilang kapalit. At dito ay sinabi daw ni Joe Lacob na si Jonathan Kuminga na agad naman daw itong sinagot ni Draymond Green na hindi daw ang kanyang sagot. Sabi naman ni Charles Barkley na ito lang daw ang maaaring tanggapin ng Lakers. Na kung siya nga lang daw ang Lakers ay kukunin niya ang expiring contract ni Klay Thompson. Dagdag pa ni Charles Barkley na ang isang bagay nga daw na ayaw makita ng NBA ay ang magiging pagsasama nila Anthony Davis at Jonathan Kuminga sa susunod na 10 taon at nakakatakot nga daw ito. Yan nga mga idol ang mga naging pag-uusap nila Draymond Green at Charles Barkley. Lalo at sinubukan ng Golden State Warriors na gumawa ng trade para makuha si LeBron James bago ang trade deadline. Pero tumanggi nga dito ang Los Angeles Lakers, na ayon pa sa mga report ay susubukan muli ng Warriors na kunin itong si LeBron pagdating ng off-season. Pero kayo mga idol, kung kayo ang Lakers, papayag ba kayo kung sila Jonathan Kuminga at Klay Thompson ang ipapalit ng Warriors para kay LeBron James? Samantalang hindi naman naiwasan ni LeBron James na malungkot dahil marami sa mga NBA fans ang dismayado sa performance ng mga players sa All-Star Game. Paano ba naman ay tuluyan nang nawala ang pagiging competitive ng mga players? Na dahil nga sa hinahayaan na lang nila ang bawat isa na makascore, ay natapos na ang laro sa score na 211-186 at panalo nga dito ang East. Kaya naman sa naging post-game interview dito kay LeBron James, ay natanong ito ng reporter, na hindi pa nga daw natin nakikita ang ganong klaseng kalaking total score sa isang All-Star Game. Lalo at pinag-uusapan na daw ito nila Adam Silver at ng iba pa sa liga na magkaroon ng more competitiveness sa All-Star Game. Kaya kung ito ba daw ang gusto malaman ng mga players at kung ito ba daw ang gusto ng mga fans. Sabi naman ni LeBron ay hindi niya daw alam. Pero sa palagay niya daw ito ang isang bagay na dapat nilang malaman. Lalo at ito na nga daw ang mukha ng laro sa ngayon sa All-Star Game. Na more on pacing shots at free-flowing. Masyado na nga daw na malaya ang mga galaw sa ngayon ng mga players sa All-Star Game. At ito nga daw sana ang dapat natigilan na nila. Pero karamihan nga daw kasi sa kanila ay nasa free movement sa regular season. Na pagdating naman daw ng post-season ay masyado nang mahigpit ang kanilang mga laro. Kaya ito daw ang malalim pa dapat nilang pag-usapan ng mga players. Na masaya naman daw kung iisipin pero dapat daw baguhin na ang pananaw na ito sa bawat manlalaro sa All-Star Game na magkaroon dapat sila ng competitiveness. Lalo at ang mga NBA fans daw ay hindi gusto ang free-flowing at scoring katulad ng nangyari kanina. Yan nga mga idol ang mga sinabi ni LeBron James, na siya na mismo ay naramdaman ang pagkadismaya ng mga fans ng NBA sa performance nila kanina sa All-Star Game. Nasobrahan kasi sa respeto ang bawat player sa magkabilang kupunan. Kaya naman ay hinahayaan na nila ang kanilang mga kalaban na makascore at gawin kung ano ang gusto nila sa loob ng court. Na para naman sa mga fans ay hindi ito ang nakasanayan nilang NBA All-Star Game sa mga nakalipas na panahon. Na sa mga taong 1993 ay umaabot pa ang foul sa All-Star Game ng 62 fouls. At pagdating naman ng taong 2003 ay bumaba ito sa 37 fouls. Pagdating naman ng 2013 ay nasa 24 fouls na lang ang naitatalang fouls. At sa nakaraang All-Star Game na lang last season ay umabot na lang sa 7 fouls ang naitala. At kanina naman sa All-Star Game ay tuluyan ng bumaba sa 3 fouls, buong laro ang nagawa ng lahat ng players sa loob ng court. Kaya dito mo talaga makikita na hindi seryoso ang mga players sa paglalaro nila sa All-Star Game. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo? Nag-enjoy ba kayo kanina sa panunood ng 2024 All-Star Game? So hanggang dito na lang tayo mga idol. At huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe bilang pagsuporta.